Sarili kong magkamay ang nagsuot ng limitadong edisyon na maroon na koat sa balikat ng aking hipag. Ngumiti ako habang pinagmamasdan siyang naglalakad palabas ng pinto, punong-punong ng pagmamalaki at kayabangan. Hindi niya alam. 15 minuto lang ang nakalipas. Narinig mismo ngang dalawa kong tainga kung paano ibinaksak ng sarili niyang ina ang 250,000 pesos sa mesa. Binayaran ng biyenan ko ang isang sindikato para ipasukot ako at ibenta sa labas ng bansa ngayong gabi. Ang palatandaan nila, ang maroon na coat at ang plaka ng aking puting Mercedes. Kinaumagahan, binasag ng sirena ng ambulansya ang katahimikan ng aming subdivision. Ang aking biyenan, matapos malaman na ang sarili niyang anak ang nadukot imbes na ako, ay nabaliw sa takot at dire-diretsong nasagasaan ng isang malaking truck. Ang isang pamilyang sakim at malupit, sa wakas, ay nagbayad ng presyong higit pa sa dugo. Bumuhos ang malakas na ulan ng Mayo sa Metro Manila. Dala ang nakakapanindik balahibong lamig na tumatagos sa bawat siwang ng salamin ng aming mansyon. Nakatayo ako at nakatago sa likod ng makapal na kurtina sa isang madilim na sulok ng pasilyo sa unang palapag. Mahigpit na nakakuyom, ang aking makamay, hanggang sa bumaon, ang aking makuko, at dumugo ang aking palat. Hindi ako magawang huminga ng malalim, ni hindi ako makakurap. Ang buong katawan ko ay nanigas na parang yelo. Ngunit sa isip ko, sumasabog ang lahat at nadudurog. Ang pamilya ang aking asawa, ang nga taong pinagsilbihan ko at inalagaan sa bawat kain, at tulok nila sa lupngang, 3 taon, ay nag-anyong mademonyong nakbabalat kayong tao. Kaninang hapon lang, napilitan akong tiisin ang kamalditahan ni Lian. Ang suwail kong hipak, kararating ko lang galing sa pakikipag-meeting sa kliyente, pagod na pagod ang buong katawan, at paakyat na sana sa kwarto, para magpahinga nang makita ko si Lian, na nag-ayos sa harap ng malaking salamin sa sala. Suot niya ang mismong maroon na Dior choat na binili ko noong nakaraang linggo para sa business trip ko sa Europe. Ang choat ay nakakahalaga ang halos 200,000 pesos at hindi ko pa man lang natatanggal ang tag nito. Ang gandang lapat ng koat na to sa akin mas babagay sa akin ang maroon na to kaysa sa kulay ni Maya. Mamayang gabi pupunta ako sa birthday ni Mimi sa club. Susuotin ko to para mamatay sila sa inggit. Ang daming prang ang hipak ko. Panigurado hindi niya panghihinayangan ang isang kot para sa kapatid niya, diba? Naku, anong panghihinayangan? Ang prang kinikita niya ay pra rin ng kapatid mong si Anton. Bilang asawa, obligasyon niyang ibili ng gamit ang hipak niya. Suotin mo lang yan. Kung gusto mo, bukas sabihin mo ibili ka niya ng bago. Dito sa bahay na to, isang salita ko lang, kailangan niyang sumunod, kundi palalayasin ko siya. Napatigil ako sa paanan ng hagdan. Dinig na dinig ang bawat masakit na salita ng mag-ina. Hindi ako maramot, ngunit ang kawalang hiyaan nila at ang pagtrato sa magamit ko na parang pampublikong pag-ari ay lumagpas na sa limitasyon ko. Bumaba ako, pinipilit na panatilihing mahinahon ang aking boses. Lian, hubarin mo yan at ibalik mo sa akin. Binili ko yan para sa trabaho, hindi para isukat mo at gamitin, sa pagpaparty kung saan baka masira mo o kumapit ang amoy ng usok. Hindi ko yan masusuot sa harap ng mga kliyente. Grabe, akala mo naman gawa sa ginto tong coat. Kumikita ka naman ng malaki, bumili ka na lang iba. Isang coat lang, pinagdadamot mo pa sa hipak mo. Ang selfish mo naman. Ma, tingnan mo nga siya. Akala mo binubuhay niya ang buong pamilyang to. Maya, anong klaseng pananalita? Yan sa kapatid mo, sigaw ni Madam Chora. Porket direktor ka at may konting barya, minamaliit mo na ang pamilyang ito. Sabihin ko sa iyo. Simula nang tumuntong ka rito, lahat ng sayo ay pag-ari ng pamilyang ito. Isang kot lang pinapalaki mo pa. Wala ka bang hiya? Sabi ko suotin niya, kaya isusuot niya. Subukan mong pigilan. Tinitigan ko ng diretso sa mata si Madam Chora. Umaapaw ang galit ko. Ngunit sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng mawalan ng kontrol. Si Anton, ang asawa ko, ay nasa labas. At alam kong kung makikipag-away ako sa kanila ngayon, sakit lang sa ulo ang aabutin ko. Umatras ako ng isang hakbang, nilulon ang bikik sa aking lalamunan. Wala na akong sinabi pang iba. Tumalikot at umakyat sa kwarto. Hinayaan ang mga pang-iinsulto ni Madam Cora at ang mapanuksong tawa ni Lian sa likuran ko. Inisip ko na ugali na talaga ng biyenan at hipak ko ang pagiging sakim at makasarili. Inisip ko na kailangan ko lang magtiis ne kaunti pa hanggang sa matapos ang bagong real estate project ko. At formal ko nang ayain si Anton na bumukot kaming bahay. Ngunit nakamali ako. Ang pagtitiis ko ay hindi nakdulot ng kapayapaan. Bagkus, nagpalaki ito ang isang napakasamang plano na nakakapangilabot. Ngayong gabi,
Biglang sumakit ang tiyan ko kaya ako nagising. Balak ko sanang bumaba sa kusina para kumuha ng maligamgam na tubig. Nang dumaan ako sa hagdan, ang malamlam na dilaw na ilaw mula sa sala at ang mga nagbubulungan ang naging dahilan kaya ako napahinto. Sa likod ng nakaawang na pintuang kahoy, nakita ko si Madam Cora na nakaupo kaharap ang dalawang hindi kilalang lalaki. Nakasuot sila ng itim na jacket, nakababa ang mga sombrero, at may mga nakakatakot na tattoo sa ligat braso. Pinigilan ko ang aking hininga at idinikit ang sarili sa malamig na pader. Ito ang 250,000 pesos. 125,000 muna ang paunang bayad, pagkatapos ang trabaho ibibigay ko ang natitira. Makinig kayong mabuti. Kailangang malinis ang trabahong ito, huwag kayong mag-iwan ng kahit anong ebidensya. Mamayang gabi, magmamaneho ang babaeng yan mag-isa para makipakita sa kliyente ng alas 10 ng gabi, boses iyon ni Madam Cora. Kahit pilit niyang hinihinaan ang boses niya, ang bawat salitang lumalabas ay malinaw at matalas na parang kutsilyong tumutusok sa aking eardrums. Susuotin niya ang isang maroon na coat at magmamaneho ng puting Mercedes na may plakang 8888. Kapag nakita ninyong umalis ang kotseng yon sa subdivision at dumaan sa madilim na kalsada, gitgitin niyo ang kotse niya at isakay siya sa truck niyo. Itawid niyo siyang dagat. Ibenta niyo sa sindikato para gawing parausan o gawin niyo kung anong gusto niyo. Basta siguraduhin niyo na tuluyan na siyang mawawala dito sa Maynila. Huwag niyo siyang bigyan ng pagkakataong makabalik. Isa sa dalawang lalaki ang kumuha ng pera, hinaplos ito at nagsalita sa isang magaspang na boses ang kriminal. Huwag kayong mag-alala, Mrs. Pulido kami magtrabaho. Ituro niyo lang ang tamang tao at tamang kotse. Ngayong gabi ay maglalaho sa mundo ang manugang niyo. Pero tatanungin ko kayo, mayaman siya, tapos ibebenta niyo ng ganito. Paano kung mag-imbestiga ang pulis? Anong pulis? Anak ko ang asawa niya. Naasikaso na niya ang lahat. Ire-report ni Anton sa pulisya, na tumakas ang asawa niya tangay ang pera ng kumpanya kasama ang kalaguyo, ang suicide note, at ang mapekeng ebidensya ang pangangaliwa ay nakaredy na. Kapag nawala siya, ang lahat ng pera niya, ang kumpanya, ang bahay, ay automatikong mapupunta sa anak ko. Matagal na siyang tinik sa lalamunan ko. Kung pananatilihin siya dito, sagaba lang siya. Gawin niyo lang kung ano ang nasa kontrata. Hindi ako naubusan ng pera. Parang gumuho ang mundo sa aking paanan. Mahigpit na nakakapit ang dalawa kong kamay sa kortina. Sinusubukang huwag gumawa ng kahit anong ingay. Gaano man kahina, binalot ng malamig na pawis ang aking noo. Parang may kuryenteng gumapang sa aking likuran. Nanikip ang dibdib ko. Ibinuka ko ang bibig ko para huminga. Pero parang naubos na ang hangin. Ibebenta sa labas ng bansa. Gagawa ng pekeng ebidensya na tumakas kasama ang kalaguyo. Kukunin ang kayamanan ko. At ang pinakamalala. Si Anton. Ang asawa kong pinagkakatiwalaan at kasiping ko araw-araw. Ay kasapwat pala sa malupit na planong ito. Hindi lang nila gusto ang pera ko. Gusto nila ang buhay ko. Gusto nilang mabuhay ako sa impyerno sa isang liblib na lugar. Ang nga taong araw-araw kong tinatawag na ina at asawa, ay tilam nga gutom na lobong nag-abang para lapain ang laman ko. Naalala ko na biglang nagpaalam, si Anton na may business trip sa probinsya 3 araw na ang nakalipas. Sabi niya kailangan niyang mag-inspect ng site. Pero ang totoo ay para makaroon siyang alibi, habang ang nanay niya ay nasa bahay, malayang nakikipagsapwatan sa mga kriminal para tapusin ako. Unting-unti akong umatras, hakbang-hakbang, sa dilim. Ang puso kong manhit na sa pang-araw-araw na pang-api ay tuluyan ng nanigas, walang tumulong luha. Hindi ko hinayaang umiyak ako. Ang pag-iyak ngayon ang pinakawalang kwentang bagay. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang survival instinct ng isang babaeng sanay sa labanan ng negosyo ay mas lumakas kaysa kailanman. Bumalik ako sa kwarto at nilok ang pinto. Binalot ng dilim ang malaking kwarto. Naupo ako sa kama. Ang utak ko ay gumagana sa bilis na nakakapangilabot. Hindi ako pwedeng tumawag ng pulis ngayon. Wala akong ebidensya. Ang usapan nila kanina ay hindi na-record. Kung darating ang pulis, ay de-deny nila ang lahat. Makakatakas ang mga kriminal at magpapanggap si Madam Cora na isang inosenteng biyenan na sinisiraan ng balih niyang manugang. Pagkatapos nun, mas magiging maingat sila at hahanap ng ibang pagkakataon para patayin ako. Hindi rin ako pwedeng tumakas. Kung mawawala ako, ilalabas nila ang mga pekeng ebidensya. Sisirain ang pangalan ko, at kukunin ang kumpanyang itinayo ko mula sa dugo at pawis ko. Hindi ako pwedeng tumakbo. Sila ang dapat parusahan. Ang mademonyong ito ang dapat makatikim ng kalupitan ng impyerno.
Aksidenteng dumapo ang nga mata ko sa maroon na koat na nakapatong sa sofa. Ang koat na pinagpipilitang suotin ng magaling kong hipak kaninang hapon para maklabing. Gusto niya ang koat na iyon. Ang palatandaan ng MH kidnapper ay ang coat na iyon at ang puting Mercedes. Isang mapangahas, malamig, at malupit na plano ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang planong babalik din sa kanila. Gusto nilang mawala ako. Sige, ngayong gabi may isang taong mawawala. Pero siguradong hindi si Maya. Ipaparanas ko kay Madam Chora kung anong pakiramdam na sarili niyang, mga kamay ang naktulak sa sarili niyang, anak sa bangin. Huminga ako ng malalim, tumayo, at binuksan ang ilaw. Naglagay ako ng kaunting makeup para takpan ang pamumutlang ng aking muha. Pagkatapos ay marahan kong binuksan ang pinto at bumaba. Sa mga oras na ito, nakaalis na sa likod na pinto ang dalawang kriminal. Si Madam Cora ay kalmadong nagsasalin ng mainit na tsaa. Ang kanyang muka ay puno ng saya na hindi may tago ang tagumpay. Pagkakita sa akin na bumaba, bahagya siyang nagulat, ngunit agad na bumalik sa kanyang karaniwang masungit na mukha. Saan ka pupunta sa ganitong oras? 10:00 ng gabi. Ah, lalabas ka pa? May asawa ka na pero kung umalis ka sa gabi parang wala kang hiya. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti ngunit perpekto para walang mahalata. Nagsalin ako ang tubig. Kalmado ang boses na parang walang nangyari. May mahalagang kontrata po akong pipirmahan sa kliyente. Hindi pwedeng hindi ako pumunta. Hindi pa po kayo natutulog. Wala kang pakialam kung matulog ako o hindi. Umalis ka kung saan mo man gusto para mawala ka sa paningin ko. Pero binabawalan kitang gamitin yung maruna ko at kanina. Gusto yon ni Lian. Ibigay mo na lang sa kanya. Mayaman ka naman. Bumili ka na lang iba bukas. Tama ang hinala ko. Ang kasakiman nila ay walang hangganan. Lumingon ako, na kunwaring naiinis, at bumuntong hininga. Nakakatawa po kayo ma. Binili ko yon para sa trabaho, tapos isusuot lang ni Lian sa club. Sayang naman. Pero sige, ayaw ko na po makipag-away. Sabihin niyo kay Lian na kunin na niya sa kwarto ko. Magsusuot na lang ako ng iba. Aba, sana sinabi mo na yan kanina para tapos na. Sige, pagbaba ni Lian papupuntahin ko para kunin. Umalis ka na at isara mo ng maayos ang pinto. Tumango ako, kinuha ang bag, at umakyat sa taas. Formal nang nagsimula ang laro. Sa oras na ito, kakalabas lang ni Lian sa kwarto niya. Puno ng makeup ang muha, mapula ang labi, at amoy na amoy ang matapang na pabango. Tiningnan niya ako at aroganteng nagtanong, saan ka pupunta? Pahiram ng Mercedes mo. Ngayong gabi gaganapin ang birthday ng kaibigan ko sa isang sikat na club sa BGC. Kung magtataksi ako, pagtatawanan lang nila ako. Sayang lang kung nakatambay ang sasakyan mo. Heto na, hindi lang ang kawat, gusto rin niya ang sasakyan. Kailangan ng mga kidnapper ang pulang kawat at ang puting Mercedes. Talagang inilatak na ng langit ang daan para sa akin. Sinadya kong pakunot ang na kunwaring hindi pumapaya. Kailangan ko ang kotse ko maya-maya para makipakita sa kliyente sa labas ng bayan. Magtaksi ka na lang, hindi ko mapapahiram yan. Naku, kung makikipakita ka sa kliyente, gamitin mo yung kotse ang kumpanya. Isang gabi ko lang hihiramin, ang damot mo. Tinawagan ko na si Kuya Anton. Sabi niya conjugal property yon, kaya may karapatan akong gamitin. Kung hindi mo ibibigay ang susi, isusumbong kita kay mama ngayon din. Natahimik ako ang ilang segundo, na kunwaring nagdadalawang isip, at pagkatapos ay napipilitang binuksan ang bag ko at inihagis ang susing kotse sa mesa. Pumasok ako sa kwarto, kinuha ang maroon na coat, hinaplos ito sa huling pagkakataon, at ibinigay kay Lian. Sige na, gamitin mo na ang kotse. Ibibigay ko na rin sa'yo tong coat. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Maulan at madulas ang kalsada. Laging mag-ingat. Agad na kinuha ni Lian ang susi at ang coat. Ang kanyang mukha ay nagnining na hindi may tago ang kasakiman. Isinuot niya agad ang coat. Sa ilalim ng delyer, ang ko ay mukhang napakaganda at agaw pansin. Mabuti namang marunong kang umunawa. Huwag kang mag-alala. Hanggang bukas ang umaga pa ang party ko. Mag-ingat ka rin sa pagtatrabaho mo. Hipag. Bye. Tumalikot siya at naglakat. Ang tunog ng kanyang heels ay umaalingaw-ngaw sa sahig. Tumayo ako sa itaas ng hagdan. Pinagmamasdan ang hugis ng aking hipak na suot-suot ang koat ng kamatayan. Habang pinapaikot-ikot sa daliri niya ang susi ng kotse ko. Isang nakakapanindig balahibong lamig ang gumapang sa aking gulugot, ngunit ang awas sa puso ko ay tuluyan nang namatay. Lian, tama ka, bukas pa nung maga matatapos ang party mo, pero siguro,
ang bukas mo ay hindi na kailanman darating. Mabilis akong bumalik sa kwarto, kinolekta ang lahat ng mahahalagang dokumento, titulo ng lupa, selyo ng kumpanya, at mga hard drive na naglalaman ng mahahalagang data, at inilagay sa isang maliit na backpack. Tinawagan ko si Kuya Lando, ang head of security ng kumpanya ko, isang retiradong sundalo na pinakakatiwalaan ko, ng buong buo. Kuya Lando, dalhin mo ang backup SUV ng kumpanya sa likod ng bahay. Huwag mong bubuksan ang ilaw, huwag kang gagawa ng ingay. Kailangan kong proteksyon mo ngayong gabi. Pakalipas lang 10 minuto. Suot ang isang itim na jacket, ibinaba ko ang aking sombrero para itago ang aking muha, at palihim na umalis sa bahay gamit ang likod na pinto. Sumakay ako sa sasakyan ni Kuya Lando, nilamon ng kadiliman ng gabi. Walang tigil ang buhos ang ulan, dumadagundong ang kulog sa langit ng Maynila. Mula sa malayo, nakita ko ang aking puting Mercedes na mabilis na lumabas sa gate ng subdivision. Ang pulang taillights nito ay parang dugo. Ang nakaupo sa driver's seat ay si Lian. Suot ang maroon na coat. At nakita ko rin mula sa isang madilim na sulok ng kalsada, isang nakasarang truck ang palihim na sumunod sa Mercedes. Naihanda na ang lambat, ang mga ngaso ay naging biktima. Sumandal ako sa upuan, ipinikit ang aking mga mata. Ang labanang ito ay nagsisimula pa lamang. Madam Chora, Anton, Lian, mahintay lang kayo. Bukas paksikat ng araw, malalaman ninyo kung ano ang kalupitan ng impyerno. Kumisap ang kadiliman. Ang pagpatak ng ulan sa bubong ng itim na SUV ni Kuya Lando ay parang nakatakot na ritmo ng tadhana. Nakaupo ako sa likod, nakatutok ang mamata ko sa screen ng tablet na nagpapakita ang kumukurap na pulang tuldok mula sa GPS tracker na palihim kong inilagay sa sarili kong Mercedes ilang buwan na ang nakakaraan. Ang pulang tuldok na iyon ay mabilis na gumagalaw patungo sa isang liblib na kalsada sa labas ng siyudad. Sa dilim, naimaginin ko ang aroganteng mukha ni Lian habang nagmamaneho ng luxury car, suot ang mamahaling ko at nakakatakaw lang niya mula sa akin. Nangangarap siya ng isang marangyang gabi, matingin ng pahanga mula sa kanyang mga kaibigang mahilig sa party. Wala siyang kaalam-alam na ang maroon na coat na iyon ay ang mismong death sentence na nilagdaan ng kanyang sariling ina. Maamaya, bumibilis ang takbong ng truck na iyon, sobrang lapit na nilang sumunod, muhang nakilala na nila ang target. Makikialam ba tayo? O tatawag na ako sa pulis para mag-set up ng blockade sa unahan? Manatili ka lang sa safe distance, Kuya Lando. Wag na wag mong hahayaan na mapansin nilang nakasunod tayo. Walang pulis, walang pakialaman. Hayaan mong mangyari ang dapat mangyari. Gusto kong makita kung hanggang saan abot ang larong ito. Tumango si Kuya Lando, maingat na minamaneho ang manibela. Umatras ang sasakyan namin ng mas malalim sa gabi, pinapanatili ang sapat na distansya para makapag-obserba gamit ang GPS. Sumandal ako sa malamig na leather seat. Ang pagiging kalmado ko sa mga oras na ito ay nakbibigay ngang kilabot kahit sa sarili ko. Kung ako ito 3 taon na ang nakakaraan, siguro sumisigaw na ako, umiyak, at tinatawagan sina Anton at Madam Cora para magwala. Ngunit ang maya nga nakaraan ay namatay na sa sandaling marinig niyang ang asawa niya ay kasapwat ng biyanan niya para ibenta siya sa mga sindikato. 3 taon ng kabataan ko, ibinigay ko sa pamilyang ito, walang pinakulang. Bumili akong bahay, bumiling sasakyan, at iniangat si Anton mula sa pagiging hamak na empleyado hanggang sa maging vice president. Tiniis ko ang mga panlalait at pangungutot ni Madam Chora, at sinuportahan ang batugang hipak na palamunin. Naniwala ako sa salitang pamilya, pero ang kapalit, itinuring nila akong walang hanggang minahan ng ginto. Nang hindi na nila ako makuhanan ng pra, napagpasyahan nilang patayin ako para kunin ang buong yaman ko. Isang malamig na ngiti ang namuo sa aking labi. Masyado silang tanga. Akala nila kapag nawala ako, malaya na silang magagawa ang gusto nila. Para i-legalize ang dambuhalang yamang itinayo ko mula sa dugo at pawis ko, kinuha ko ang aking pangalawang cellphone mula sa bag. Ito ang secure line na ginagamit ko lamang para makipag-ugnayan sa Chief Legal Counsel ng aming kumpanya. Ate Chito, ako po ito. I-activate niyo na agad ang contingency plan number 1. Ma'am Maya, anong nangyari at may emergency sa ganitong oras? Contingency plan number 1. Sigurado po ba kayo? Kapag inactivate natin ito, ang lahat ng personal ninyong ari-arian, shares sa kumpanya, real estate, at investment fund sa pangalan ninyo ay agad na malilipat sa isang independent trust fund. Mapi-freeze ang lahat ng executive powers, walang makikialam, kahit pa ang asawa ninyo. Sigurado po ako.
bago mag-alas 6 bukas ng umaga. Hindi dapat makapag-withdraw si Anton kahit isang kusing sa kahit anong bank accounts. Tanggalin kaagad ang karapatan niya bilang Vice President. I-lock ang buong electronic signature system at ang selyong kumpanya na hawak niya. Ngayong gabi mismo, asikasuhin niyo ang paglipat ng lahat ng pag-ari ko sa Asset Protection Fund na pinamumunuan ninyo. Masusunod po, papupuntahin ko agad ang legal team para magtrabaho ngayong gabi. May masama po bang nangyari sa inyo? Gusto niyo po bang tumawag ako ang pulis? Hindi pa ngayon, sundin niyo lang po ang sinabi ko. Bukas na umaga, magkakaroon ng magandang palabas sa Maynila. Tatawagan ko po kayo ulit. Ibinaba ko ang tawag. Tumingin ako sa bintana ng sasakyan. Patuloy na humahampas ang ulan sa salamin. Ang pulang tuldok sa screen ng tablet ay nagsimulang pumasok sa kalsada malapit sa Chennam Road, Laguna de Bay. Isang lugar na madilim, bihirang may poste ng ilaw, at halos walang mabahay. Ito ang kalsadang kailangang daanan ni Lian para makarating sa clubbing area. At ito rin ang perpektong lugar para sa kidnapping at pag-ambush. Pinlano nila itong mabuti. Maulan, madilim, at matagal nang sira ang mga CCTV ng gobyerno sa lugar na ito. Kung ako talaga ang nagmaneho ng sasakyang iyon, baka tuluyan na akong naglaho sa mundong ito ngayong gabi, tapos na ang trahedya ko bilang manugang. Pero may mata ang Diyos. Si Madam Cora mismo ang nagsinding mitsa, at ang bomba ay sasabo mismo sa mga kamay niya. Mamaya, bumibilis ang truck sa unahan. Overtake sila. Gigit-gitin na nila ang Mercedes. Kailangan na nating huminto dito. Kung tutuloy pa tayo, mahahalata tayo. Itigil mo ang sasakyan, patayin mo lahat ng ilaw. Iginilit ni Kuya Lando ang sasakyan sa isang madamong lugar sa gilid ng kalsada. Pinatay ang makina, at tanging ang mahinang ilaw ng GPS screen ang naiwan sa loop ng kotse. Mula sa halos 500 metrong distansya, sa gitna ng malakas na ulan, malabo kong nakikita ang ilawng puting Mercedes na marahas na ginigit-git ng nakasarang truck. Tumitibok ng malamig ang aking puso. Wala ni katiting na awa para sa aking hipak na nasa loop ng kotseng iyon. Si Lian mismo ang pumili ng kahihinatnan niyang ito. Kung hindi siya naging sakim, kung hindi siya naging makapal ang muha para agawin ang koat at kotse ko, payapa sana siyang natutulog sa bahay. Ang kasakiman ang bumubulag sa pag-isip ng tao. At ang kapalit nito kung minsan ay mismong buhay nila. Umatunggal ang tunog ng pagpreno na bumasag sa maulan na gabi. Mula sa malayo, nakita kong pilit inilagan ng puting Mercedes ang truck, ngunit proporsyonal na inilikong truck ang sasakyan. Harang na harang ang kalsada. Napilitang magpreno ng biglaan ang Mercedes. Bumaliko ito sa gitnang kalsada. Dalawang lalaking nakaitim na raincoat at nakatalukbong ang tumalon mula sa truck. Ang galaw nila ay napakabilis at malupit, patunay na hindi ito ang unang beses na gumawa sila ang ganitong karumal-dumal na trabaho. Ang isang lalaki ay gumamit ng bakal para basagin ang bintana sa driver's seat ng Mercedes. Ang tunok ng nabasak na salamin ay nakakapangilabot sa dilim. Ipinasok ng kabilang lalaki ang kanyang kamay at binuksan ang pinto. Sa ilalim ng ilawng sasakyan, nakita ko ang hugis ng maroon na coat na kinalatkat palabas ng kotse. Siguradong sumisiga at nagwawala si Lian. Ngunit sa gitna ng malakas na bagyo, ang masigaw niya ay tuluyang nilamon ng hangin. Nakatanggap ang mga kidnapper ng utos mula kay Madam Cora. Nakasuot ng maroon na coat, nakasakay sa puting Mercedes. Sa utak nila ngayon, isa lang ang layunin. Tapusin ang kontrata, kunin ang natitirang bayad. Wala silang pakialam kung sino ang muha ng babaeng nakasuot ng pulang coat na iyon. Tinaas ng isang lalaki ang kamay niya. At mukhang pinalo ng malakas ang batok ni Lian kaya agad itong nawalan ng malay. Hindi na siya makapanlaban. Binuhat nila siya at inihagis sa likod ng nakaabang na truck. Sumara ang pinto ng truck. Ang buong proseso, mula sa pagharang hanggang sa pagkuha, ay nangyari sa loop lamang ng wala pang 3 minuto. Mabilis na pinaharurot ang truck palayo sa gitna ng ulan, iniwan ang marangyang Mercedes na naiwang nakaharang sa kalsada. Basak ang salamin. Pumapasok ang tubig-ulan sa mamahaling interior nito. Umalis na sila. Ang truck ay papunta sa direksyon ng highway. Siguro dadalhin nila ang biktima sa daungan sa Batangas o sa kung saang tagong pier na sinabi ni Madam Cora para ismokal palabas ng bansa. Maamaya, anong gagawin natin susunod? I-drive mo papunta sa safe house natin sa BGC. Mula sa oras na ito, opisyal nang naglaw, si Maya sa mundo. Pinaandar ni Kuya Lando ang makina. Tahimik na umikot ang aming sasakyan at nagmaneho sa kabilang direksyon, malayo sa death truck na iyon. Sumandal ako sa bintana, nakapikit. Ang imahe ng maroon na coat na itinapon sa loob ng truck ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan.
Nanalo ako sa larong ito gamit ang mismong buhay ng aking mga kalaban. Nang makarating kami sa palihim kong Chondo, isang lugar na patago kong binili noong nakaraang taon sa ilalim ng pangalan ng aking matalik na kaibigan para maging handa sa anumang mangyari sa aking kasal, agad kong binuksan ang computer system. Ang unit na ito ay may direct connection sa mga nakatagong CCTV cameras na palihim kong ipinakabit sa lahat ng sulok ng mansyon ng pamilya ng asawa ko. Binuksan ko ang screen ng sala. 1:00 ng madaling araw. Palakat-lakat si Madam Chora sa sala, may hawak na rosaryo, bumubulong-bulong. Walang bahid ng pag-aalala o pagsisisi ang mukha niya. Bagkus, nagniningning ang matinding kagalakan ng tagumpay. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Anton. Anton, nasa hotel ka sa probinsya, di ba? Ang pinagawa ko sa Macau, tapos na. Nag-text na sila, nakuha na nila ang babaeng yon at papunta na sila sa daungan. Sa pagkakataong to, hindi na siya makakabalik. Manatili ka lang diyan hanggang bukas ang umaga bago ka umuwi. Pag uwi mo, galingan mo ang pag-arte. Magpanggap kang nagulat. Mag-report ka sa pulis na tinangay asawa mo ang pera at sumama sa kalaguyo niya. Yung suicide note, nilagay ko na sa mesa niya. Mula sa computer system, nakasing ang recording ng telepono mula sa bahay ni Madam Chora. Umalingaw-ngaw ang boses ni Anton sa speaker. Malinaw na malinaw ang malalim at malambing na boses na minsan kong minahal. Ngayon ay sobrang nakakadiri at nakakapangilabot na gusto kong masuka. Ang galing mo ma, bayaran mo na agad sila. Siguraduhin mong walang maiwang ebidensya. Kapag nawala si Maya, bukas na bukas dadalhin ko ang mga papeles sa kumpanya para kunin ang lahat ng shares. Sa totoo lang, ayaw ko naman sanang umabot sa ganito, pero masyado siyang matalino. Hawak niya ng mahigpit ang pera. Asawa niya ako pero wala akong kapangyarihan. Kung hindi natin to gagawin, habang buhay tayong magiging alipin niya. Huwag mo na akong turuan, ako nang bahala. Bukas, ang bahay na to, ang kumpanyang to, sayo na lahat. Si Lian, hiniram ang sasakyan ni Maya para sa birthday sa club, baka pauwi na yon. Matawagan nga para mapaaga ang uwi, may nangyayari kamo sa bahay. Nakahalukip-kip ako sa harap ng computer screen, napangiti ng malamig. Tumawag ka, Madam Chora. Tumawag ka. Tawagan mo ang paborito mong anak para makita natin kung sasagot siya. Gusto kong malaman kung mababalik ka ba oras na malaman mong ikaw mismo ang nagtapon sa anak mo sa kulungan ng tigre. Buong gabi akong hindi natulog. Pinanot ko ang lahat ng nangyayari sa loob ng mansyon. Bandang 2:00 ng madaling araw, sunod-sunod ang pagtawag ni Madam Chora. Palakat-lakat siya mula sa isang dulo ang sala hanggang sa kabila. Halata ang pagkabagabag sa kanyang mukha. Tinawagan niya si Lian. Ngunit tanging walang kwentang tutut lang ang naririnig niya. Tumawag siya kay Mimi, kaibigan ni Lian. Mula sa kamera, nakita ko siyang nagsimulang mataranta. Mimi, si Tita Chora to, kasama mo ba si Lian diyan? Sabi niya pupunta siya sa birthday mo, pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Hindi ko narinig kung ano ang sinabi sa kabilang linya, ngunit ang kulay ni Madam Chora ay nagbago mula sa mapula-pula patungong putlang-putla. Nanginginig ang kanyang makamay habang nakahawak sa telepono at nautal na sumagot. Ano kamo? Hindi siya pumunta sa club. Sabi niya hihiramin niya yung kotse ng hipak niya para pumunta diyan Tignan mo nga ulit kung may kasama siyang iba. Wala ba? Sige, salamat. Ibinagsak ni Madam Chora ang telepono sa sofa. Ang pag-alala ay nagsimulang lamunin ang isip ng masamang babae. Ngunit hindi pa rin niya matanggap ang pinakamasamang posibilidad. Nilinlang niya ang sarili niya na baka naglasing lang si Lian at nakatulog kung saan. Humiga siya sa sofa, pumikit at hinintay ang umaga. Habang ako, nagsalin ako ng isang basong red wine, dahan-dahang humigop, ninanamnam ang pait ngunit buong pusong nasisiyahan. Ang gabing ito, para sa akin, ay isang napakagandang gabi. 7:00 umaga. Ang mahinang sinaing bagong araw ay nagsimulang tumagos sa bintana ang Chondo. Nakasuot akong silk robe. Kalmadong uminom na black coffee na walang asukal, ang mamata ko ay hindi inaalis sa security camera screen. Sa mansyon ng pamilya ng asawa ko, opisyal nang itinaas ang kurtina ng drama. Binuksan ni Anton ang pinto at pumasok sa bahay ng may gulat at takot sa mukha na pinraktis niyang mabuti. May bit-bit siyang gamalit na maleta, mabilis na itinapon sa saig, at malakas na sumiga. Ma, nasaan si Maya? Kagabi ko pa siya tinatawagan pero hindi ko makontak. Kaninang umaga tumawag ang sekretary niya. Hindi daw siya pumasok sa meeting. Saan siya nagpunta? Lumabas si Madam Chora mula sa kusina. Magulo ang buhok matapos ang buong gabing paghihintay sa anak.
Ngunit nang makita si Anton, agad siyang nagbago ng kilos, tinapik ang kanyang hita, at pumatak ang maluhaang buhaya. Diyos ko po, Anton, tumakas ang asawa mo kasama ang kalaguyo niya. Kagabi, ang ganda ang suot niya at may dalang makeup bag, sabi niya makikipag-meeting daw sa kliyente. Pero kanina, pag-akyat ko sa kwarto, nakita ko yung iniwan niyang sulat sa mesa. Sabi niya sawang-sawa na daw siya sa kasal niyo. Dinala niya ang pera ang kumpanya at tumakas palabas ang bansa kasama ang kalaguyo niya. Ang hirap-hirap ko, anak. Ang malas ang pamilyang ito dahil nag-uwi tayo ang isang malanding babae. Kinuha ni Anton ang papel na tinatawag nilang suicide, runaway note at binasa ito. Nanggigil ang nangipin, nilamukot ang papel at malakas na inihagis sa sahig. Walang hiya. Niloko niya ako, ninakaw ang pera ko at tumakas. Mag-ayos kang gamit. Pupunta tayo ang presinto ngayon din para i-report ito. Kailangang i-freeze ang mga accounts niya para hindi niya magamit ang pera. Ang kumpanyang yon, mula ngayon, ako na ang may-ari. Nakaupo akong pinapanot ang maginang ito na naglolokohan at gusto kong masuka. Masyadong magaling silang umarte na pati sila siguro na paniwala sa sarili nilang nga kasinungalingan. Akmang tatalikot na si Anton para pumunta sa presinto nang biglang tumuno ng malakas ang cellphone ni Madam Chora. Nagulat si Madam Chora nang makita ang screen isang unknown number, tumingin siya kay Anton at palihim na tumango bilang senyales. Siguro inisip niyang tumawag ang mga kriminal para hingin ang natitirang 125,000 pesos. Pinindot niya ang answer button at ni loudspeaker para marinig din ni Anton. Hello, nakikinig ako. Tapos na ang pinagawa ko sa inyo, di ba? Isang boses ng lalaking amoy sigarilyo at kriminal ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Ngunit walang kagalakan ng isang taong kakatanggap lang ng pera, kundi isang baliw na galit. Tapos ang mukha mo, matanda ka. Niloloko mo ba kami? Ang sabi mo, ang target natin ay isang mayamang direktor na babae. Hinit-hit namin, binasa kang salamin, kinalat ka't papasok sa truck at ay diniritso pababa ng border. Pagdating kaninang umaga, binuksan namin ang sako para i-check ang mga gamit bago ay turn over sa kabilang grupo, tapos nakita namin na isa lang siyang bata. Hinalungkat namin ang ide niya sabak, ang pangalan niya ay Lian. TNE, na. Sabi mo si Maya, bakit si Lian ang ipinadala mo? Pinaglalaruan mo ba kami? Mula sa camera screen, nakita kong nanigas ang buong katawan ni Madam Cora. Nanlaki ang kanyang nga mata, bumaksak ang telepono mula sa kanyang kamay papunta sa glass table. Si Anton na nakatayo sa tabi niya ay napangangarin, walang bakas ng dugo ang muha. Anong sinabi mo? Si Lian? Hindi maari. Nakamali kayo ang kuha. Kagabi nilinaw ko sa inyo na ang kukunin niyo ay yung babaeng nakasuot ang maroon na coat at nakasakay sa puting Mercedes. Anong pagkakamali? Pakakamaling peka-peka mo. Tamang-tama ang nakuha namin. Nakasuot siya nga maroon na coat at nakmamaneho ng Mercedes na plakang 8,888 ningang pamilya niyo. Kung hindi ka naniniwala, hanapin mo yung sasakyan na nakatambay doon sa madilim na kalsada sa Vietnam. Matanda. Wala kaming pakialam kung sino siya. Sa ngayon, hawak namin ang batang to. Mas mababa ang presyo na binibigay nga bilang grupo para sa kanya kumpara sa direktor mo. Kung gusto mong tubusin siya, magdala kang 1 milyong pesos cash sa lugar na ay tetext ko. Kung hindi, mamayang hapon isasakay namin siyang barko palabas ang bansa para ibenta. Bahala kang pumili. Naputol ang tawag. Ang mahabang tutut na parang kampanang kamatayan ay umaling-awngaw sa tahimik na sala. Nanatiling nakatayo si Madam Cora sa loob ng 10 segundo, at pagkatapos, isang nakakapangilabot at nakakabaliw na sigaw, ang lumabas sa lalamunan ng malupit na babay. Sinabunutan niya ang kanyang sarili, malakas na hinila, at saka bumaksak sa sahig, gumulong-gulong at nagtatadyak. Diyos ko! Lian! Anak ko! Diyos ko! Pinatay ko ang sarili kong anak. Anton, iligtas mo ang kapatid mo. Ang coat, ang maroon na coat. Kagabi hiniram ni Lian ang coat ni Maya. Diyos ko, ibinenta ko ang sarili kong anak sa mga sindikato. Taranta at takot na takot din si Anton. Tumakbo siya at itinayo ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay bali-baliko sa labis na takot. Ma, bakit mo hinayaang suotin niya yon? Anong klaseng trabaho ang ginawa mo? Anong gagawin natin ngayon? Kung magre-report tayo sa pulis, makukulong tayo pareho dahil sa pagbabayad ang kidnapper. Pero kung hindi tayo tatawag sa pulis, saan tayo kukuha ang 1 milyong pesos cash ngayon para ibigay sa kanila? Ang pera ni Maya ay siya ang nakmamanage. Paano ako makakapag-withdraw?
Kailangan mong iligtas ang kapatid mo. Pumunta ka sa kumpanya at mag-withdraw ka ang pera para magamit ko. Gumawa kang pekang authorization letter. Nakikiusap ako sa'yo, kapag ibinenta si Lian, paano na ako mabubuhay? Siya ang buhay ko, Anton. Humigop ako ng kape. Unti-unting napangiti ang aking labi. Isang buo at masayang ngiti. Masakit ba, Madam Chora? Ang kawalan ng pag-asa nang malaman mong ang sarili mong makamay ang nagtulak sa anak mo sa impyerno. Masarap ba sa pakiramdam? Gusto mong mabuhay ako ng parang nasa impyerno? Ngayon ikaw ang makaranas niyan. Pinag-usapan nila ang pag-withdraw ng pera sa kumpanya. Akala nila ay kontrolado pa rin nila ang lahat. Ngunit hindi nila alam na ang karit ni kamatayan ay nasa ligna nila. Kinuha ko ang telepono at tumawag kay Ati. Chito. Ati. Chito, pwede na nating hatakin ang lambat. Ipadala agad ang notice of asset freeze at ang desisyon ning pagtanggal sa posisyon ning vice president sa buong system ning kumpanya at bangko. Gusto kong kapag tumuntong siya sa kumpanya ngayong umaga, malalaman niyang wala siyang pera, isang kriminal at walang iba. Ang laro ngayon ay papasok na sa pinakakapanapanabik na bahagi, Madam Chora. Anton, ihanda ninyo ang inyong sarili para sa mga susunod na regalo na ibibigay ko sa inyo. Mula sa security camera, kitang-kita sa sala ang pag-alis ni Anton sa bahay na parang palasong pinakawalan. Taglay ang maling tiwala na malapit na niyang mahawakan ang buong imperyong itinayo ko. Sa bahay, si Madam Chora ay nakaupo sa malamig na granite floor, nakahawak ang dalawang kamay sa ulo, paulit-ulit na bumubulong ng mawalang katuturang salita. Ang kasiyahan niya kagabi ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng sukdulang takot na unti-unting lumalamon sa kanyang pag-iisip. Nakadekwatro ako sa isang leather armchair sa aking safe house. Ang aking mga mata ay hindi umaalis sa screen. Ang larong asot pusa na ito ay nagsisimula pa lang. At gusto kong namnamin ang bawat segundo na sila ay naa-corner. Makalipas ang 1.5 oras, nagring ng malakas ang telepono sa sala ni Madam Chora. Nagulat siya na parang kinuryente, gumapang para kunin ang telepono. Sa pamamagitan ng audio sync system, naririnig ko ang bawat mabilis at natatarantang pahinga niya, at ang halong desperado at galit na sigaw ni Anton mula sa kabilang linya. Ma, sira na ang lahat, ang walang hiyang yon. Niloko tayo ni Maya. Anton, nasaan ka? Naka-withdraw ka na ba? May 1 milyon ka na ba? Nag-text na yung mga kriminal. Pinuputulan na daw nilang daliri si Lian at ipapadala dito. Dali mo na ang gipera dito. Iligtas mo na ang gikapachiji mo, anak. Anong pera? Ma, alam mo ba kung anong nangyayari? Dinala ko ang mapapeles sa bangko para mag-withdraw mula sa account ng kumpanya at sa savings account namin. Sabing bangko, naka-freeze na daw ang lahat. Ang electronic signature ko, wala nang bisa. Pagpunta ko sa kumpanya, pinigilan ako ang guard sa gate. May desisyon na daw ang board of directors na tanggalin ako sa pagiging vice president simula pa alas 6 kaninang umaga. Anong sinasabi mo? Bakit tinanggal? Bakit naka-freeze? Kagabi ayos pa ang lahat ah. Asawa ka niya. May legal rights ka. Anong legal rights? Ang abogado ni Yang Xiati. Chito. Inarap ako. Ibinato sa mukha ko ang isang stack ng papeles. Nagpapatunay na ang lahat ng assets, kumpanya, bahay, ay nakapangalan lahat sa independent trust fund niya. Wala akong kahit anong kapangyarihan, naiintindihan mo ba, ma? Pati yung credit card na ginagamit ko, binablock na rin niya, wala na akong mawi-withdraw kahit isang kusing. Hindi maaari. Hindi pwedeng maging ganon. Nadukot si Maya. Diba? Nasa truck siya papuntang pier. Diba? Sinong gumawa nito? Sinong nag-freeze ng accounts? Sinong gumawa? Siya ang gumawa. Ano ba ma? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Alam niya. Alam na niya ang lahat ng plano natin. Siya ang nag-set up kay Lian para suotin ang tangang pulang ko at nayon para mamatay kapalit niya. Nakatayo siya sa dilim. Pinapanot tayong mahukay ng sarili nating libingan. Ma, humigop ako ng mainit na tsaa. Nilalasap ang pait sa dulong ang aking dila na naging isang hindi may paliwanag na tamis. Tama, Anton. Gumagana na ang utak mo. Sayang nga lang, masyadong huli na ang talinong ito. Ibinigay ko ang buong buhay ko para magtiwala at mag-alaga sa pamilyang ito, para lang suklian ng pinakamalupit na pagtataksil. Pinilit nila akong maging isang malamig at walang pusong tao. Mula sa screen, nakita kong nabitawan ni Madam Cora ang telepono, nakabitin na lang ito sa court. Nakanganga siya, ang mga mata ay nakatitih lang sa kawalan. Na-realize niya na natalo siya sa laro ng walang-wala, walang pera, walang kapangyarihan,
At ang paboritong anak ay nasa kamay, na malulupit na sindikato. Eksakto sa oras na iyong, nag-vibrat muli ang cellphone niya. Isang picture message ang dumating. Nangginginig siyang kinuha ang cellphone para tingnan, at isang nakakabingging tili ang umalinggawaw. Inihagis niya ang telepono sa sulok ng pader na parang isang nagbabagang uling. Gamit ang datasing, madali kong nakita ang litratong iyon sa screen ng aking computer. Litrato iyon ni Lian. Ang arogante kong hipak ay nakatali at nakayuko sa sahig ng isang maruming truck. Nakatapan ng duct tape ang kanyang bibig, magulo ang buhok at basa ng pawis at ulan. Ang mamahaling maruna ko at, ngayon ay punong putik. Nanlalaki ang mamata niya, nagpapakitang labis na takot at kawalang pag-asa. May kasamang voice message ang litrato. Matanda, tignan mong mabuti ang anak mo. Umiyak siya at hinahanap ka. Bibigyan kita ng eksaktong 3 oras, alas 12 ng tanghali ngayon. Kung wala ang 1 milyon cash sa lugar na itetext ko, ang susunod na litratong matatanggap mo ay yung nag-entertain na siya nga customer sa border. Wala kaming mahabang pasensya. Diyos ko, Lian, anak ko, napahamak kita. Pinahamak ko ang anak ko. Sinong magliligtas sa anak ko? Anton, umuwi ka dito ngayon din. Ibenta mo ang bahay. Ibenta ang sasakyan. Ibenta ang kahit ano. Iligtas mo ang kapatid mo. Sigaw niya sa nakabiting telepono. Ngunit sa kabilang linya, matagal nang ibinaba ni Anton ang tawag. Ang kaduwagan at pagiging makasarili ang lalaking iyon ay lumitaw. Alam niyang sira na ang lahat. Humanap na siyang ang paraan para iligtas ang sarili niyang buhay. Wala siyang oras para intindihin ang kapatid niyang nasa bingit ng kamatayan. Bali na hinalungkat ni Madam Chora ang buong sala. Binuksan niya ang lahat ng drawer, hinanap ang mga alahas, ang mga bank passbook. Ngunit nakalimutan niya na lahat ng may halaga sa bahay na ito ay ako ang bumili. At nilinis ko na ang lahat ng importanteng papeles simula pa kagabi. Nakaipon lang siya ng ilang gintong kwintas at isang peralring na iniregalo ko sa kanya noong birthday niya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang makidnapper. Kuya, nakikiusap ako. Wala akong pimilyong cash ngayon. May ginto ako, may mag-aalahas ako. Pwede ba ito pang samantala? Nakikiusap ako. Wag niyong saktan ang anak ko. Tunay ko siyang anak. Wala siyang alam. Ang babaeng dapat niyong kunin, niloko ako. Nakikipagtawaran ka pa sa amin, makano lang mabebenta yung ginto mo. Cash ang kailangan namin. Makinig kang mabuti, nagsimula na ang oras. Kung hindi ka makakahanap ng pera, ihanda mo na ang kabaong niya. Ang tawag ay natapos sa isang malamig na tuod. Bumaksak si Madam Chora. Ang ulo niya ay malakas na tumama sa gilid ng glass table hanggang sa dumugo. Ang pulang dugo ay tumulo sa noo niya. Humalo sa luhang umaagos sa kulubot at masamang mukha niya. Patuloy niya akong minumura. Isinusumpa ang nga pinakamasasakit na salita. Ngunit habang nakikita ko siyang naghihirap, lalong gumaan ang pakiramdam ko. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay wala sa kalingkingan ng kalupitan ng subukan niyang ipapatay ako. Kung hindi ko narinig ang usapan nila kahapon, kung talagang isinuot ko ang pulang ko at lumabas, ako sana ang nakahiga sa sahig ng truck na iyon. At sa mga oras na ito, siguro siya at si Anton ay nagpaparty habang pinaghahati-hatian ang yaman ko. Ang pagbibigay nga, awasam nga taong ito ay isang kalupitan sa sarili ko. Patuloy akong nakaupong tahimik, ang mamata ko ay malamig na malamig. Binibilang ko ang bawat segundong lumilipas. Ang parusa ay nagsisimula pa lamang. Oras, 11:03 AM. Ang kalangitan ng Maynila ay nananatiling madilim. Ang maitim na ulap ay umikot-ikot. Eksaktong sumasalamin sa magulong estado sa loob ng mansyon. Ang 3 oras na ibinigay ng mga kidnapper ay malapit ng matapos. Si Madam Cora, na parang isang hayop na na-corner, ay nawalan na ng katinuan. Bali siyang naglalakat-lakat sa sala, magulo ang buhok, ang dugo sa noo ay natuyo, na bilang isang maitim na mansa. Tinawagan niya si Anton ng 10 beses, ngunit naka-off na ang telepono nito. Iniwan na niya ang ina niya. Iniwan ang kapatid na malapit ng mamatay para makatakas. Alam niyang sa oras na mag-imbestiga ang pulis sa pagkawala ni Lian, mabilis na mabubunyak ang ebidensya ng pag-arkila nila ng kidnapper, at bilang kasapwat, hindi siya makakatakas sa kulungan. Dahil hindi matawagan si Anton, sinimulang tawagan ni Madam Chora ang nga kamag-anak. Mga matatandang kaibigan na madalas niyang kasama sa sugalan at payayabang. Hello, Tita Tess, pwede mo ba akong pahiramin ng 300,000 pesos? May emergency lang sa bahay. Si Lian, na aksidente, kailangan ng prapampaospital.
Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Bukas, ipapabenta ko kay Anton, yung bahay para mabayaran ka agad. Nahuhulaan ko na ang sagot sa kabilang linya. Ang makaibigang ipinagmamalaki niya, ay masipsip lang noong alam nilang mayaman ang manugang niya. Ngayon na narinig nilang utang siya ngang malaking halaga, agad silang gumawa ngang dahilan para tumanggi. Ibinato ni Madam Chora ang telepono, sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Nga walang hiya. Nung may pra ako, sipsip kayo. Nung nakaproblema ako, nagtago kayo lahat. Diyos ko, Lian, paano kita ililigtas? Anton, walang hiya kang anak ka. Iiwan mo na lang ba kaming ang kapatid mo ng ganito? Ang oras ay lumilipas ng walang awa. 11:50 AM. Tumunog muli ang notification ng message. Kinuha agad ni Madam Chora ang telepono. Mula sa synchronized screen, nakita ko ang pangalawang litrato. Sa pagkakataong ito, si Lian ay nakalabas sa isang masukal na damuhan. Isang lalaki ang nakatutok ng matalas na kutsilyo sa kanyang lig. Namumutla si Lian, halo-halo ang luha at putik sa mukha niya. Ang mensahe ay maikli, malamig, at punong-punong pagbabanta. Huling 10 minuto. Kung walang pera, lalaslasing ng kutsilyong ito ang lig niya. Mahanda ka na pumunta sa ilog para pulutin ang bangkay ng anak mo. Iyon ang huling patak na umapaw sa baso. Winasak nito ang huling natitirang katinuan sa utak ni Madam Chora. Hindi na siya umiyak. Ang mamata niya ay may mga pulang ugat, wild, at bali. Dali-dali niyang kinuha ang ngagintong kwintas, ang pearl ring. Isinilit sa bulsa ng kanyang damit at kinuha ang susi ng gate. Hindi na siya makapaghintay. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang tumakbo sa highway para humarang ng sasakyan at manghiram ng pera. O isanla ang kaunting alahas na ito. Umaasa ang kaunting himala. Tumakbo siya palabas ng pinto, nagmamadali sa ilalim ng madulas na ulan. Tumakbo siya habang isinisigaw ang pangalan ng anak niya. Walang payong, basang-basa ang madamit. Inilipat ko ang camera angle sa labas ng gate ng mansion. Tumakbo si Madam Chora sa highway. Ang kalsadang ito ay konektado sa National Highway, kung saan napakabilis ang takbo ang sasakyan. Tumayo siya sa gilid ng kalsada. Iwinawagayway ang mga braso ng parang baliw, sinusubukang harangin ang mga dumadaang sasakyan. Ngunit ang kanyang anyo baliw, magulo, at duguan ang mukha ay nakdulot ng takot sa mga driver. Lahat sila ay umiwas at mabilis na lumalayo. Tulungan niyo ang anak ko. Utang ako, ibebenta ko yung bahay para mabayaran kayo. Iligtas niyo si Lian. Sumigaw siya hanggang sa mawalan ng boses. Ang boses niya ay tuluyang, natabunan ng ingay ng makina at lakas ng ulan. Walang sinumang huminto, walang kamay na tumuwa. Ang orasan sa aking computer ay tumama eksakto sa 12:00 tanghali. Naramdaman siguro ni Madam Chora na dumating na ang oras ng kamatayan ng anak niya. Tiningnan niya ang orasan sa kamay niya at sumigaw sa sobrang sakit. Sa sobrang pagpanik niya, nakita niya ang isang pawn shop sa kabilang kalsada. Wala na siyang inisip pa, patakbo siyang tumawid sa highway, hindi pinansin na red light para sa matumatawid. Napakabilis ang nga pangyayari, sobrang bilis kaya tanging nakita ko na lang ng malinaw ang lahat. Isang malaking truck na may kargang materyales ang mabilis na paparating sa basang kalsada. Mukhang hindi, inaasahan ng driver na may isang baliw na babaeng biglang tatawid. Ang businang truck ay bingji at malakas, pilit na pumepreno ngunit sobrang bigat ng truck, at sobrang dulas ng kalsada. Sa sobrang momentum, dumausdos ang malaking truck sa sementadong kalsada. Lumingon si Madam Chora. Nanlaki ang mga mata niya sa malaking bakal na paparating sa kanya. Nakataas lang ang dalawa niyang kamay, para takpan ang kanyang mukha. Bam! Isang tuyo at nakakakilabot na tunog ang umalingaw-ngaw. Direktang tumama ang malaking truck sa katawan ni Madam Chora. Tumalsik ang katawan niya sa ere, bago siya bumaksak sa kalsada. Gumulong ng ilang beses at hindi na gumalaw sa gitna ng sariwang pulang dugo na humahalo sa tubig ulan. Patuloy na dumausdos ang truck. Nakalatkat pa siya sa ilalim bago ito tuluyang huminto. Nanagiwan ng mahabang itim na marka ang gulong sa basang kalsada. Natahimik ako sa harap ng computer screen. Ang kamay kong may hawak na wine glass ay bahagyang nanginig. Hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi rin ako nakaramdam ng awa. Nakaramdam lang ako ng purong katahimikan na bumalot sa kaluluwa ko. Mabilis ang karma. Ang batas nito ay hindi pumipiling tao, at dumating ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang taong nagplanong ng kamatayan gamit ang truck, ay nagwakas ang buhay sa ilalim ng gulong ng truck. Ang maruruming pera na gusto niyang gamitin, para bilhin ang buhay ko, ay nagliparan sa kalsada, nabalot ng mabahong dugo. Ibinaba ko ang wine glass,
Dahan-dahang kinuha ang telepono at tinawagan si Ati. Chito. Ati. Chito. Namatay si Madam Chora sa isang aksidente sa tapat ng subdivision. Pakikontak ang pulisya. Ibigay niyo sa kanila ang CCTV footage sa labas ng bahay para malinawan ang sanhi nga aksidente. Hayaan niyo ang batas ang umasikaso sa lahat, hindi na tayo makikialam. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang siyudad na binabayo ng ulan. Sa larong ito, ang unang kalaban ay nakatanggap ng pinakamalupit na parusa. Ngunit si Anton, ang duwag at malupit na asawa ko, ay nagtatago pa rin. Pakbabayaran niya ang kanyang kaduwagan at pagtataksil, at ako mismo ang mag-abot sa kanya ang parusa. 3 araw ang lumipas. Huminto na ang ulan sa Maynila ngunit nananatiling madilim at malamig ang paligid tamang-tama para sa isang burol. Ginanap ang burol ni Madam Chora sa isang public funeral home. Isang kamatayang biglaan, madugo, at puno ng iskandalo. Ang tsismis na nabalisiya at nagpakamatay sa harap ng truk ay kumalat sa balita, pero walang nakakaalam ng totoong dahilan sa likod ng pagkabali na iyon. Nakaupo ako sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa isang madilim na sulok hindi kalayuan sa funeral home. Sa pamamagitan ng tinted window, malinaw kong nakikita ang lahat ng nangyayari sa loob. Sobrang lungkot at walang tao ang burol. Ang makamaanak na dati sumisipsip at nanghihingi ng pabor sa pamilya nang malaman nilang pumapasok ang pera ko, ngayon ay wala ni isa. Baka takot silang malasin o naamoy na nila ang pagbagsak ng pamilyang ito. Sa isang sulok ay may ilang lanta ng bulaklak. Sa harap ng kabaong ay nakatayo si Anton. Nakasuot siya ang itim, may puting panyo sa ulo, ang mukha ay payat, may tumubong balbas, at pilit na umiyak para magmukhang kaawa-awa. Kapag may bumibisita, gumaganap siya ngang isang napakagaling na role, isang mabuting anak na nawalan ng ina, at isang kawawang asawa na ninakawan at iniwan ng misis. Sa lubong 3 araw, nagtatago siya sa mga sindikato, pero kumpiyansa, siyang dumalo sa burol dahil akala niya ay tuluyan na akong nawala at ang sikreto, na kanilang malupit, na pilano ay namatay, nakasama ni Madam Chora. Sigurado siya na pagkatapos ang burol na ito, gagamitin niya ang pagiging nag-iisang tagapagmana para angkinin ang yaman ko, kahit na ang kapatid niya ay nag-agaw buhay sa border. Pero nakamali siya. Lumingon ako kina Ati. Chito at sa 2 pulis na naka-civilian clothes na kasama ko sa sasakyan. Ati. Chito. Nasir. Oras na para linisin ang huling pirasong basura na to. Bumukas ang pintong ng kotse. Bumaba ako. Ang aking itim na high heels ay lumihangeng malamig at matapang na tunog sa semento. Nakasuot ako ng itim na dress. May malaking itim na sombrerong may veil na nagtatago sa kalahati ng aking mukha. Ang tindi ko ay punong kapangyarihan at autoridad, parang isang reyna na pumapasok sa kanyang teritoryo. Sa likuran ko, naroon ang matibay na puwersa ang batas. Ang pagdating ng isang eleganteng babae kasama ngang lalaking nakasuit at uniforma ay agad na umagaw sa atensyon ng ilang tao sa burol. Nagsimula silang magbulungan. Dumiretso ako sa Maynol. Uminto sa harap ng kabaong ni Madam Chora. Hindi ako yumuko, hindi ako nagsindi ng insenso. Tinitigan ko lang ang litrato ni Madam Chora na may pilit na ngiti. Ang ngiting iyon ngayon ay parang isang malaking biro. Nakayuko si Anton, nagpapanggap na nagpupunas ng luha. Nang maramdaman niyang may dumating, inangat niya ang kanyang ulo. Ang mamata niya ay nagtakpo sa mamata ko mula sa likod ng itim na veil. Sa sandaling iyon, nakita ko ang panlalaki ng kanyang mamata na parang sasabog. Ang mukha niya ay na-deform. Mula sa peking pagluluksa ay napalitan ng sukdulang takot. Parang nakakita siya ng multo na umakyat mula sa impyerno. Umatras siya ang isang hakbang. Nabangga ang stand ng makandila. Nahulog ang mga abo sa sahi. Maya, hindi maari. Paano ka nandito? Dapat nasa. Ngumiti ako at unti-unting tinanggal ang sombrero para ipakita ang aking malamig, walang galos, at kalmadong muha. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw. Malinaw pero sobrang lamig. Bumasak sa malungkot na paligid ng burol. Dapat nasaan ako, Anton? Dapat nasa loob ako ang truk na nahihirapang huminga? O dapat naibenta na ako sa isang parausan sa labas ng bansa? Para masunod ang gusto mo, disappointed ka ba? Nang makita mo na ang nakatayo dito ngayon ay ako mismong buhay, at hindi isang bangkay? Nagulat ang mga tao. Ang mga bulungan ay naging malalakas na diskusyon. Tuluyan nang nagpanik si Anton. Nautal siya, pawis na pawis. Sinusubukang isalba ang huling natitirang dangal sa pamamagitan ng pagiging biktima. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tumakas katangay ang pera ng kumpanya at sumama sa kalaguyo mo.
Nagiwan ka pa ngang suicide note diba? Bakit ka nandito ngayon para magsalita ang ganyan? Mataw, ang malanding babaeng ito ang pumatay sa nanay ko. May kalaguyo siya sa labas, kaya namatay sa manganglop ang nanay ko. Tumawa ako ng malakas. Ang tawa ko ay umalingaw sa funeral home. Dinudurok ang bulok na maskarang sinusubukan niyang itayo. Anton, ang pangit ng acting mo. Suicide note, ebidensya ngang pangangaliwa. Akala mo ba ang mga larong pambata na yan ay makakalusot sa batas? Buksan mo ng maigi ang mamata mo at tignan mo kung sino ang nasa likod ko. Umatras ako ang isang hakbang para bigyan ng daan sina Ati, Chito at ang dalawang pulis. Agad na naging kulay abo ang mukha ni Anton na parang abo. Alam niya na ang presensya ngang pulisya ay nangangahulugan. Natapos na ang lahat. Kumuha dokumento ang pulis mula sa kanyang bag at may matapang na boses na nagsalita. Nagbigay ng huling dago sa duwag. Ginung Anton, kami ay mula sa Criminal Investigation Group. Nakatanggap kami ng formal na reklamo na may kasamang kumpletong audio at video na ebidensya na ikaw at si Ginang Cora ay nakipagsapwatan at nagbayad ng sindikato ngang 250,000 pesos para dukutin at patayin si Ginang Maya upang makuha ang kanyang maari-arian. Hindi, nakakamali kayo, nanay ko ang may gawa noon. Lahat ay gawa niya. Wala akong alam, wala akong binayaran. Nagsimula siyang magpanik at itanggi ang krimen ng walang hiya. Handang ibunton ang lahat ng kasalanan sa inang kapapanaw lamang. Ang totoong ugali niya ay lumabas at hindi na maitago. Lumapit ako sa kanya at diniinan ang bawat salita na direktang tumusok sa kanyang kaduwagan. Wala kang alam? Kung ganun, ang tawag sa telepono ng 1:00 ng madaling araw noong Mayo 15. Noong sinabi mo sa nanay mo na bayaran na ang nakidnapper at dadalhin mo ang nga papeles sa kumpanya para kunin ang shares ko. Boses ba na so yun? Akala mo patay na ako kaya naging matapang ka na ilabas ang totoo mong kulay. Pero hindi mo alam na ang buong CCTV system at telepono sa bahay ay nakakonekta mismo sa personal server ko. Ang bawat salita, bawat plano na ginawa niyo ang nanay mo, lahat ng iyon ay narinig ng pulis. Napasalampak si Anton sa sahig. Ang dalawa niyang tuhod ay malakas na tumama sa semento. Wala na siyang masabi para ipagtanggol ang sarili. Lahat ng tao sa burol ay nakatingin sa kanya ng may sukdulang pandidiri. Isang asawa na kasapwat ang ina para ipakidnap at patayin ang asawa para sa yaman. Isang karumal-dumal na krimen na hindi palalampasin ng langit at lupa. Inilabas ang pulis ang malamig na posas at lumapit kay Anton. Ginung Anton, ikaw ay inaresto bilang kasabwat sa kasong kidnapping para manggikilat frustrated murder. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sabihin mo ay maring gamitin laban sayo sa korte. Sumama ka sa amin. Umalingongo ang tunog ng posas sa pulso ni Anton. Ang tunog na iyon para sa akin ay ang pinakamagandang musika. Ang huling kontrabida, sa wakas, ay nagbayat na ang kasalanan. Nakatayo akong pinapanut si Anton habang bitbit siyang dalawang pulis palabas ng funeral home. Lumingon siya pabalik at tiniknan ako. Nagmamakaawa ang kanyang mamata para sa awa. Ngunit sa aking mga mata ngayon ay tanging malamig na yelo lamang. Ang pagmamahal namin bilang mag-asawa ay sarili niya, mismong dinurok noong maulan na gabing iyon. Lumingon ako sa litrato ni Madam Cora sa huling pagkakataon at bahagyang ngumiti. Ang dramang ginawa niyo ay tapos na, ngunit ang parusa para sa inyo ay magpapatuloy sa dilim ng kulungan at sa konsensya niyo hanggang sa mamatay kayo. Habang ako, tatayo sa pinakamataas para panoorin kayong nagdudusa. Natapos ang kahiyahiyang burol ni Madam Cora sa pag-aresto sa kanyang nag-iisang anak sa pagitan ng mapulis, na nagiwan ng gulo at walang tigil na sismis sa mataw. Pero para sa akin, hindi pa tapos ang dula. Mayroon pang isang piraso ng puzzle ang naiwan sa isang madilim na lugar, hinihintay ang hatol ng kapalaran silian. Nang hapong iyon, sa presinto, inireport ni Kuya Lando, at ng ma-intel police ang isang malaking balita. Gamit ang GPS device na inilagay ko sa Mercedes. Kasama ng mga CCTV footages sa highway, natras ang mga otoridad ang truck ng mga kidnapper. Nakita-kita sila sa isang abandonadong bodega malapit sa isang palihim na daungan sa Batangas. Naghihintay ang hating gabi para i-smuggle ang tao, sakay ang maliliit na bangka patungo sa malalaking barko. Isang mabilis at malaking raid ang isinagawa. Nahuli ang mga kriminal habang ihahanda na sana ang biktima paalis. Na-rescue si Lian. Nang marinig ko ang balita, hindi ako natuwa at hindi rin ako naawa. Ang lahat ng nangyari ay eksaktong bahagi ang batas ng karma. Kinaumagahan, ibinalik si Lian sa Maynila ng nga pulis. Pumunta ako sa presinto para tapusin ang witness procedure. Nang bumukas ang pinto nagsasakyan ng pulis.
Halos hindi ko na makilala ang marte at mapagmatas kong hipag na puro branded ang suot dati. Bumaba si Lian na parang patay na nabuhay. Ang mamahaling maroon na coat ay punit-punit, puno ng putik, tuyong dugo at dumi. Magulo ang kanyang buhok, madumi at puro galos ang namumutlang muha. Ang mamatang dati nanliliit sa akin ay nanlalaki sa takot, palaging nangingilag, parang isang hayop na naikorna. Hindi siya makapaglakad ng tuwid, kinailangan pang alalayan ng dalawang babaeng pulis. Pakapasok niya sa waiting room ng presinto, nakita ako ni Lian. Sa isang segundo, dumaan ang gulat sa mata niya, bago ito naging subdulang takot. Umatras siya at sumiksik sa sulok ng pader, nanginginig ang buong katawan. Ate Maya, hindi ka patay. Anong gagawin niyo sakin? Lumayo kayo. Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo akong ibenta. Nakikiusap ako. May pra ang pamilya ko. Mayaman ang hipak ko. Babayaran niya kayo. Huwag niyo akong saktan. Ang nakakabaliw na sigaw ni Lian ay umaling-aunaw sa malamig na pasilyo. Dumaan siya sa higit 24 oras na impyerno, ikinulong sa madilim na truck, binugbog at hinarap ang katotohanang magiging sex slave sa ibang bansa. Ang trauma ay nagdulot sa kanya ang pagkabalif. Lumapit ako sa kanya. Ang takong ko ay dahan-dahang tumutunog sa sahig. Huminto ako sa harap niya, at tinignan siya ng malamig na tingin. Lian, idilat mong mabuti ang mga mata mo at tiknan mo kung sino ang nasa harap mo. Ako ito, ang hipak mong palagi mong tinatawag na maramot at pabigat sa pamilya niyo. Hindi ako nakuha ng gakit na perdahil yung taong mapilit na pinasuot ang maroon na coat, at nang agaw ng Mercedes ko para lang magyabang sa club, ikaw yon. Nang marinig ang maroon na coat at ang Mercedes, biglang nanlaki ang mamata ni Lian, bumalik ang nakakatakot na alaala. Naalala niya ang sandaling ginitgit ang sasakyan, kinalatkat mula sa manibela at inihagis sa truck. Ngunit ang pinakamalupit ay hindi ang pagpapahirap ng mga sindikato, kundi nang lumabas ang katotohanan habang kumukuha ng statement ang nga pulis. Inilagay ang investigador sa mesa ang tape recorder at ipilay ang audio na kinuha ko sa CCTV system sa bahay. Ang matalas at malupit na boses ni Madam Chora ay malinaw na narinig. Makinig kayong mabuti. Kailangang malinis ang trabahong ito. Mamayang gabi, magmamaneho ang babaeng yan mag-isa. Susuotin niya ang isang maroon na coat at magmamaneho ang puting Mercedes na may plakang 8888. Kapag nakita ninyong umalis ang kotseng yon, isakay siya. Itawid niyo siya sa border. Ibenta niyo sa sindikato para gawing parausan o gawin niyo kung anong gusto niyo. Basta siguraduhin niyo na tuluyan na siyang mawawala dito sa Maynila. Gawin niyo lang kung ano ang nasa kontrata. Hindi ako naubusan ng pera. Natapos ang recording. Binalot ang kwarto ngang nakakamatay na katahimikan. Napasalampak si Lian sa sahig. Hawak ang kanyang ulo. Nakatitik sa recorder. Ang katotohanang ito ay tumusok sa kanyang tainga at dinurok ang kanyang puso. Ma, boses ni Mama. Binayaran ni Mama ang kidnapper para kay Ate Maya. 250,000. Maroon na coat. Puting Mercedes? Hindi. Hindi pwedeng gawin ni Mama yon. Ma, ako to. Ako ang nakasuot ng maroon. Mama, ibinenta mo ang sariling anak mo sa sindikato. Maa. Sumigaw siya ng malakas, nadurok sa sobrang sakit. Kinalmot niya ang sariling muha at sinabunutan ang sarili. Ang pagmamalaki sa inang palaging kumakampi, at nag-spoil sa kanya ay napalitan ng sukdulang pandidiri. Ang kasakiman at kalupitan ng sarili niyang ina ang nagtulak sa kanya papunta sa impyerno. Sa oras na iyon, bumukas ang pinto ang interrogation room. Dadaan sana si Anton kasama ang nga pulis para ilipat ng kwarto. Nakita niya si Lian at napahinto siya. Inangat ni Lian ang kanyang ulo at nagtagpo ang tingin nilang magkapatid. Nawala ang pagkalito, napalitan ng matinding galit. Sumugot siya na parang isang baliw na hayop, hindi pinansin ang pagpigil ng mapulis. Hinawakan sa kwelyo si Anton, kinagat at kinalmot ang muha nito. Walang hiya ka, alam mo diba, kasapwat kang babaeng yon para ibenta si Ate Maya, tapos ako ang napakamalan, bakit hindi mo ako iniligtas, bakit nakapatay ang phone mo, binugbog nila ako. Muntik na nila akong hubaran at itawid sa border. Kuya kita, hindi kayo tao, nga hayop kayo. Isinusumpa ko kayo. Isinusumpa ko ang pamilyang to. Natarantang tinakpan ni Anton ang mukha niya. Dumugo ang makalmot ni Lian. Hindi siya nakalaban, nakayuko lang. Ang eksena ang makapatid na nagsasakitan sa loop mismo ang presinto, isinusumpa ang masasamang salita ang sarili nilang pamilya, ay ang perpektong katapusan para sa kanilang walang hanggang kasakiman. Nakahalukip-kip akong tahimik na pinapanot ang nga natira sa pamilyang minsang nagtangkang patayin ako.
Ang biyenang nasagasaan ng truck, ang hipak na natrauma hanggang sa mabali, galit sa sariling dugo, at ang naiwan na pinakaduwag sa lahat, na palaging nagtatago sa likod ng nanay niya para makinabang. Oras na para tanggalan siyang maskara. Ilang araw ang lumipas, matapos ilipat si Lian sa isang mental hospital para magpagamot sa kanyang trauma, ni-request ko na kausapin si Anton sa holding cell, na asikaso na ito ni Ate Chito. Nang pumasok ako sa visiting room, nakaupo si Anton sa kabilang paning ng isang makapal na salamin. Nakaposas ang makamay. Pumayat siya, maitim ang ilalim ng mamata at magulo ang balbas. Ang yabang ng isang dating vice president ay tuluyan ng nabalatan. Naiwan na lang ang isang kaawa-awa at duwak na anyo. Nang makita niya akong umupo, mabilis siyang lumingala at idinikit ang makamay sa salamin. Maya, alam kong mali ako. Iligtas mo ako. Nagmamakaawa ako sayo. Sabihin mo sa pulis na misunderstanding lang to. Pinili lang ako ni mama. Wala talaga akong balak patayin ka. Patay na si mama. Ako na lang ang natitirang kapamilya sa bahay na to. Alang-alang sa 3 taong pagsasama natin, iurong muna ang kaso. Pipirmahan ko ang divorce at annulment papers. Ibibigay ko sayo lahat ng ari-arian natin. Tinignan ko siya na walang emosyon. Kumuha ako niya isang makapal na folder mula sa bag ko at inibagsak iyon sa mesa. Ang tuyong tunok ay umalinggaw-ngaw sa 4 na padar. Alang-alang sa pagsasama natin, ibibigay sa akin ang ari-arian. Anton, tingin mo ba talaga ang tanga ko para hindi ko malaman kung ano ang itinatago mong baho nitong nakaraang 2 taon? Akala mo ba hindi ko alam ang totoong rason bakit ka pumayag na ipapatay ako ng nanay mo? Nanigas si Anton. Umiikot ang mata niya, at nagsimulang pawisan. Binuklat ko ang folder at idinikit ang bawat pahina sa salamin para makita niyang mabuti. Kalahating taon na ang nakakaraan, napansin ko ang makakaibang pagbawas ng pondo sa company reserve kung saan may secondary access ka. Nag-imbestiga ako, at nakakagulat ang resulta. Ikaw, na isang disenteng vice president, ay isa palang adik sa sugal. Ang mga business trip mo sa ibang bansa? Mga magdamag na paglustay ng pera sa mga kasino sa Macau at mga pogo. Nanganga si Anton. Nanginginig. Hindi niya inaasahan na ang masikretong tinatago niya ng mabuti ay nasa palat ko lamang. Binuklat ko ang ibang dokumento maloan agreements na may matataas na interes, mortgages sa ilalim ng pangalan niya na abot sa 10 milyong piso na utang. Patuloy kang taintex ng nga sindikato, pinagbabantaan na puputulin ang kamay mo at bubuhusan ka nga asido. Na corner ka na. Alam mong mahigpit ako sa pera at hindi ka na makakahingi pa. Kaya nung naisip ng nanay mo na ipapatay ako, ginamit mo ang pagkataong yon na parang life preserver. Ang galing mo mag-compute. Kapag namatay ang asawa mo sa kidnapping o kapag tumakas kasama ang kalaguyo, bilang asawa, automatiko mong mamanahin ang kumpanya, lupa, at bank accounts. Gagamitin mo ang pera ko mula sa dugo at pawis ko para pambayad sa utang mo sa sindikato, at ang matitira ay para sa maluhong pamumuhay mo. Pinindot ko ang play sa recorder. Umalingaw-ngaw ang boses ni Madam Chora mula sa usapan nilang mag-ina sa kwarto nun. Anton, makanuman ang utang mo sa mga sindikato, kumalma ka lang, planado na ni Mama ang lahat, may 30 milyong life insurance si Maya, at yung real estate company, kahit ibenta natin ng palugi, kikita tayo ng 100 milyon. May nahanap na akong asikaso sa kanya. Magpanggap ka lang na nasa probinsya ka para maiwasan ang kamera. Kapag patay na siya ng walang ebidensya, automatikong sayo mapupunta lahat. Tapos lilipat tayong bahay at puputulin na natin ang komunikasyon sa mga pinakakautangan mo. Natapos ang tape. Tinitihan ko ng diretso ang mahananlaking mata ni Anton na puno ng takot. Kayo ng nay mo, hindi lang kayo sakim kundi mademonyong uhaw sa dugo. Ipinagpalit niyo ang buhay ko para sa kalayaan mo sa utang sa sugal. Huwag mong isisi sa nanay mong pinilit ka lang. Kusang loob mo tong ginawa. Minadali mo pa nga siya para hindi ka puntahan ng nga sindikato. Maya, patawarin mo ako. Nawala ako sa sarili ko. Wala na akong ibang choice. Bantaan nila akong papatayin. Intindihin mo ako. Kung wala akong pera, papatayin nila ako. Gusto ko lang kunin ang pera mo para iligtas ang buhay ko. Ayaw kitang mamatay. Tumawa ako ng malakas. Isang mapait na tawa na umalingaw-ngaw sa kwarto. Ayaw mo akong mamatay. Pero nung tumawag ang makidnapper at sinabing maling tao ang nakuha, anong sinabi mo? Bayaran mo na agad sila. Walang mayuwang ebidensya. Bukas na bukas dadalhin ko ang nga papeles para kunin ang kumpanya. Sarili mo mismong bibig ang nagutos ang kamatayan mo. Anton, akala mo iurong ko ang kaso. Hinding-hindi.
Ibibigay ko sa pulisya ang lahat ng records ng utang mo sa sugal, at ang recording na to. Ang kaso mo ay hindi lang kasabwat sa kidnapping, kundi planadong pagpatay para maknakaw para makapagbayad ng sugal. Ang pinakamabigat na parusa ang naghihintay sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Asawa mo pa rin ako. Ayon sa batas, conjugal property ang lahat ng pinundar sa loop ng kasal. Kahit makulong ako, kailangan mo pa rin akong bigyan ng kalahating ang yaman. Hindi mo yan masosolo. Ididemanda kita gamit ang abogado ko para bawin ang share ko. Nang marinig ko ang mawalang hiyang pagdadahilan niya dahil sa sukdulang kasakiman, hindi na ako nagalit. Bakkus, naramdaman ko ang malalim na awa sa isang tanga na akala niya'y matalino siya. Umasa pa rin siyang makakakuhang para sa akin. Inisip niya na ang karapatan niya bilang asawa sa papel ang magliligtas sa kanya. Ngunit hindi niya alam na matagal ko na itong pinahandaan. Sumanyas ako kay ati. Chito na tahimik lang sa likod ko. Dahan-dahan siyang lumapit, binuksan ang kanyang black briefcase, at naglabas ng mga dokumentong may official seal ng gobyerno at international financial institutions. Dinikit niya ang bawat pahina sa salamin para mabasa, ni Anton ng malinaw. Anton, idilat mo ang mga mata mo at basahing mabuti. Akala mo ba nitong nakaraang 3 taon? Supsop ako sa pagtatrabaho sa kumpanya at pagpirma ng mamalalaking kontrata pero magiging inosente ako para hayaang ipangalan sa isang katulad mo ang mga yaman ko. Pinalit ni Anton ang kanyang mata para basahin. Umurong ang kanyang pupils at nanginginig ang malabi niya habang binabasa ang titulo. Independent Trust Fund Agreement. Prenuptial Agreement. Ginoong Anton, sabi ni ati. Chito, bilang legal na kinatawan ni Madam Maya, formal kong ipinapaalam sa inyo na ang lahat ng shares ng real estate company, malupain, ang mansyon na tinitirhan ninyo, at ang lahat ng pera sa mga bank accounts, ay walang kahit anong nakapangalan ng personal kay Madam Maya bilang conjugal property. 6 na buwan bago kayo magpakasal, inatasan na ako ni Madam Maya na gumawa ng independent trust fund sa labas ng bansa. Ang lahat ng kita ng kumpanya ay automatikong inililipat sa fund na ito. Si Madam Maya ay beneficiary lamang, hindi siya ang direktang may-ari sa mga personal na dokumento. Dagdag pa rito, sa prenuptial agreement na pinirmahan mo dahil sa akala mong isang simpleng sales employee lang si Madam Maya noon, malinaw na nakasulat, anumang personal na utang na magawa ang bawat isa, siya lang ang mananagot. Walang conjugal property ang paghahati-hatian kung sakaling may kasong kriminal. Nakahalukip-kip akong pinapanot kung paano nilamon ng dokumento ang huling hininga ng buhay ni Anton. Nakanganga siya. Pabalik-balik ang tingin sa papel at sa akin. Ano? Trust fund? Prenup? Hindi maaari. Nitong 3 taon, gumastos ka na parang tubig. Bumili kang nga kotse at branded na gamit para sa pamilyang to. Saan galing ang pera? Niloko mo ako. Pinlano mo na, to noon pa. Ngumiti ako. Ang pinakamakinang nangiti na naipakita ko. Hindi kita niloko. Pinrotektahan ko lang ang sarili ko mula sa mga sakim. Akala mo binilhan ko ang nanay mo ng mamahaling bags. Binilhan ko si Lian ng branded na damit dahil tanga ako. Hindi. Pinaranas ko sa inyo ang karangyaan para lumaki ang ilusyon ninyo. Para lumaki ang kasakiman ninyo hanggang sa mabulag kayo. At kapag akala niyo hawak niyo na ang ginto, alisin ko ang hangin para mamatay kayo sa mismong kasakiman niyo. Pinlano mong patayin ako para kunin ang pera ko pambayad utang? Sayang lang. Kahit mamatay pa ako. Ayon sa naywang will and testament sa trust fund, ang lahat ng yaman ko ay idodonate sa charity. Ikaw, nanay mo, at kapatid mo ay hindi makakatanggap kahit isang punit na piso. Hindi, Maya, hindi pwedeng maging ganito kalupit. Papatayin ako ng sindikato. Kakatayin nila ako kung hindi ako magbayad. Nasa lupman ako ng kulungan, hindi nila ako titigilan. Kailangan mo akong iligtas. Kahit kaunti lang, kahit 1 milyon lang pambayad utang. Maya, inihampas niya ang kanyang ulo sa salamin. Sumisigaw na parang bali. Ang takot niya sa kamatayan at parusa mula sa mga sindikato ang tumanggal ng natitirang dignidad niya. Lumuhod siya sa sahig, nakmakaawa, dumudugo ang nunya. Ngunit sa isip ko ngayon, naririnig ko ang boses ng panlalait at kalkulasyon ni Madam Chora noon. Ang uring babaang yan, kung hindi mo huhututan ng pera, para saan pa? Anton, bolahin mo lang siya, yung pera niya, babagsak din sa pamilyang to. Pag nakuha na natin lahat, itatapon natin siya para lumayas siya ng walang-wala. Tumayo ako, inayos ang aking damit at tumingin sa taong nakaluhod sa harapan ko mula sa likod ng salamin. Anton, ang kalupitan ko ngayon ay hinubok at ginawa ng mismong pamilya mo.
Natatakot kang katayin ng masindikato? Huwag kang mag-alala. Sa loob ng kulungan may sarili silang batas. Ang mataong pumatay sa asawa para sa pra, nanakit sa ina, at nagbenta sa kapatid na tulad mo, siguradong alagaan kanila ng mabuti sa loop. Magpa-file na akong anuman at ipapadala na lang ang desisyon ng korte sa'yo dito sa bilangguan. Mula ngayon, wala ka ng pera. Dala mo ang 10 milyong utang sa mga kriminal at dekadang taon na pagkakakulong. I enjoy mo ang nalalabi mong buhay. Tumalikot ako, at buong tapang, na naglakat palabas. Sa likod ko, ang sigaw, pagmumura, at nakakaawang iyak ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong kulungan. Ang tunog na iyon ay hindi nagparamdam sa akin ng konsensya. Ito ang musika na magsasara sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Ang kayamanang ginustong nakawin ng mga kriminal gamit ang sarili nilang pagkatao ay isa lang ilusyon. Sinunok nila ang sariling bahay, pinatay ang sariling pamilya para sa multong hindi nila mahahawakan kailanman. Ang karma minsan ay hindi lang kamatayan kundi ang pagtanggal sa lahat ng pag-asa upang iparanas ang impyerno habang ikaw ay humihinga pa. 6 na buwan matapos ang gabing iyon ng maulan na bayo, ginanap ang unang pagdinig ng kaso sa korte para sa kidnapping at frustrated murder sa Manila Regional Trial Court. Ang kalangitan ngayon ay makulimlim. Humihihip ang malamig na hangin ng taglamig. Ngunit ang lamig ng panahon ay wala sa kalingkingan ng bigat ng hangin sa loob ng korte. Pinili kong magsuot ng itim na suit, may light makeup ngunit matapang. Habang pumasok ako sa hall, daan-daang kamera nga, mga reporter ang nakatutok sa akin. Isang nakakagimbal na kaso sa publiko, biyenan at asawa na nakipagsabuatan sa mga sindikato para ibenta ang asawa, pero sa huli ay nahuli ang sariling anak. Isang malupit na script na tinalo pa ang pinakakatakot na horror movie. Naupo ako sa upuan para sa biktima. Diretso ang likod, ang mga mata ko ay kalmadong nakatitik sa witness stand. Bumukas ang pinto at ang ingay ng kadena ay umaling-aungaw. Si Anton ay pumasok kasama ngang 2 pulis. Kalahating taon pa lang siyang nakakulong, pero sobrang pangit ng hitsura niya. Kalbo, lubok ang mapisngi, itim na itim ang ilalim ng mamatang malalim, at tulala. Nakasuot ng orange na damit ng presidyaryo na nakalaylay sa payat na katawan niya. Kaya mukha siyang kaawa-awa. Hindi siya makatingin sa kahit kanino. Formal na nagsimula ang pagdinig. Binasa ang prosecutor ang mahabang dokumento. Sinasabi ang bawat detalye, bawat walang hiyang aksyon ni Anton at ni Madam Cora. Binunyag ng bawat akusasyon ang masamang plano para patayin ako para makuha ang malaking kayamanan ko. Nakatayo si Anton na nanginginig sa harap ng hurado. Ang 2 kamay ay nakahawak ng mahigpit sa barandilya. Nang tawagin siya ng judge para magsalita, nagsimula siyang itanggi ang lahat, isang masama at walang hiyang drama na itinuro ngang abogado niya. Your Honor, ang lahat ng akusasyong yan ay walang katotohanan. Inosente po ako. Inaamin ko po na may conflict ang pamilya ko at si Maya, pero hindi ko po naisip na patayin ang asawa ko. Ang lahat ng pag-arkila sa mga kriminal at pagkidnap ay ginawa lahat ng nanay ko. Nasa probinsya po ako. Wala po akong alam na nakikipag-usap ang nanay ko sa mga kriminal. Nung tumawag po ang nanay ko sa akin, nanahimik lang po ako sa sobrang takot. Natakot po ako na kung isusumbong ko sa pulis, makukulong po ang nanay ko. Nakasala lang po ako sa pag-accessory to the crime dahil hindi ako nagsalita, pero hindi ko po pinlano ang pagpatay. Nakikiusap po ako, tignan niyong muli ang kaso. Naging maingay sa korte dahil sa kakapalan ng muka ni Anton. Magasiga ng pandidiri ang narinig sa mga nanonood. Isang lalaking handang ibunton ang krimen sa inang namatay na para lang makatakas. Nakahalukip-kip ako, ngumiti ng nakakanyuto. Akala niya kung patay na ang isang tao ay wala nang sasalungat sa kanya at makakalusot siya sa batas. Nakalimutan niya na ang CCTV sa bahay ay nakuha ang buong katotohanan. Pinalong judge ang kanyang gavel at humingi ng katahimikan. Binuksan ng prosecutor ang evidence. Sa malaking screen, narinig ang phone call nina Anton at Madam Cora. Anton, nasa hotel ka sa probinsya diba? Ang pinagawa ko sa matao, tapos na. Sa pagkakataong to, hindi na siya makakabalik. Ang galing mo ma. Bayaran mo na agad sila, siguraduhin mong walang maiwang ebidensya. Kapag nawala si Maya, bukas na bukas dadalhin ko ang mga papeles sa kumpanya para kunin ang lahat ng shares. Nanigas si Anton, nanginginig ang mga binti hanggang sa mapaluhot siya. Putlang-putla ang mukha niya na parang patay. Hindi niya akalaing na-record ang patagong tawag na iyon sa dilim. Ngunit ang pinakamalupit na parusa sa kanya ay hindi pa nagtatapos doon. Bumukas ang pinto ng korte muli. Pumasok ang nga medics, dala ang isang wheelchair. Ang nakaupo sa wheelchair
Nakabalot ang bendahe ang muha at may mga matang wild at tulala, ay si Lian. Ang trauma matapos, ang gabi ng kidnapping, ay naging dahilan para sumailalim si Lian sa long-term psychiatric treatment sa mental hospital. Ngayon, sa ilalim ng proteksyon ng kanyang doktor, ipinatawag siya bilang nag-isang buhay na saksi. Nang makita niya si Anton, biglang nagwala si Lian sa wheelchair. Nawala ang takot, at naging apoy ng paghihiganti. Itinuro niya ang nanginginig na daliri patungo sa kuya niya. Demonyo, demonyo ka. Tingnan niyo siya. Siya, ang sarili kong kapatid at ang masamang matandang iyon ang nagbenta sa akin sa sindikato. Binasak nila ang bintana. Pinalo nila ako sa ulo. Kinalatkat sa marumi at mabahong truck. Sumigaw ako, tinawag ko ang pangalan mo Anton. Pero nasaan ka? Nako-compute ka kung paano mo gagastusin ang pera ni Ate Maya bukas diba? Lian, tumahimik ka. Baliw ka na. Anong sinasabi mo? Kapatid mo ko. Hindi ko alam na ikaw ang nakuha nila. Promise, hindi ko alam. Hindi mo alam. Kapal ng mukha mo. Kung hindi ibinigay sa akin ni Ate Maya yung marunako na yon, ang binugbok at ibebenta sa border para maging parawsan ay siya. Isa kang duwag. Inutil na lalaki na alam lang humutot ng pera nga asawa mo. Ang dami mong utang sa sugal. Pinagbantaan ka nilang puputulan ng kamay kaya inutusan mo si mama na patayin si ate para makuha mo ang yaman niya. Hindi ka karapat dapat mabuhay. Ikaw sana ang namatay at nasagasaan ng truk na yon. Patayin niyo siya. Ikulong niyo siya habang buhay. Huwag niyo siyang hayaang lumabas para manirang tao. Ang sumpa at iyak ngang galit ni Lian ay nagbigay kilabot sa lahat ng nasa korte. Ang dugong nananalatay sa makapatid ay naging lason na naninira sa isa't isa. Inakap ni Anton ang kanyang ulo at umiyak. Hindi siya umiyak dahil sa pagsisisi, kundi sa matinding takot. Nang tuluyang, magsara ang lahat ng pintuan para sa kanya. Ang kapatid na palaging inispoil ng pamilya nila ay siya mismong nagpukpok ng huling pako sa kanyang kabaong. Tumayo si ati. Chito at nagsalita para ipagtanggol ako. Nagbigay siya ang resibo, bank statements para patunayan ang malaking utang ni Anton sa sugal at ipinaliwanag ang motibo nito. Ginamit ni Anton ang isyu ng biyenan at manugang para utusan ang sarili nitong ina na patayin ang asawa para kuhanin ang kayamanan, pambayad sa utang, at para sa kanyang luho. Dinuro ng mamatibay na ebidensyang iyon ang mahinang depensa ni Anton. Inabot hanggang hapon ang pagdinig. Nakaupo akong matatak na parang bato. Sinaksihan ang pahubat ng batas sa kasalanan ng lalaking naging asawa ko. Wala akong awa, at hindi rin ako masaya. Sa isip ko, naroon ang lubos na kapayapaan. Ang masamang pamilyang iyon ay tuluyang bumagsak, at iyon ay ang pantay na kapalit para sa kasakiman nila. Pakalipas ng ilang araw, lumabas ang hatol ng husgado, 18 taong pakakakulong. Para sa isang taong sanay sa karangyaan at palaging nakadepende sa pera ng babay tulad ni Anton, ang 18 taon sa likod ng rehas ay parang death sentence. Hinila siya ng pulis palabas ng korte, umiyak siya at isinisigaw ang pangalan ko, nagmamakaawa para sa pagpapatawad na hindi na darating kailanman. Matapos ang ilang buwan, sa pamamagitan ng aking makoneksyon, nalaman ko ang estado niya sa loob ng kulungan. Ang tunay na impyerno ay hindi ang malamig na semento ang preso kundi ang mautang na hindi pa niya nababayaran sa masindikato. Ang Malawan Sharks na nagpautang sa kanya sa sugal ay may koneksyon hanggang sa loob ng kulungan. Inilagay si Anton sa selda ng makilalang kriminal. Araw-araw, pinapagawa siya ng mabibigat na trabaho, naglilinis ng banyo, at naglalaba para sa mabos ng selda. Walang nagpapadala ng pera mula sa pamilya niya kaya naging punching bag siya para maglabas sila ng galit. Ang magabugbok sa dilim, ang kinuhang magapakain, at ang kawalan ng tulong. Huwag niyo na akong bagbugin. Ipapabayad ko sa asawa ko ang utang ko, mayaman ang asawa ko. Ang manapanawagang iyon ay paulit-ulit na narinig galing kay Anton pero hindi niya alam na nabura ko na ang pangalan niya sa isip ko. Kailangan niyang magbayad gamit ang dugo at pawis para sa krimeng ginawa niya sa akin. Kapag lumabas siya pagkalipas ng 18 taon, isa na lang siyang matandang wasak, walang pera, walang pamilya, at itinakwil ng lipunan. Samantala si Lian, mula sa isang aroganteng hipak, ngayon ay nakakulong sa madilim na kwarto ang mental hospital. Ang trauma matapos ang kidnapping na muntik siyang maging sex slave at nang malamang ang sarili niyang ina ang may gawa nito, ay tuluyang sumira sa utak ng dalaga. Nakakulong siya sa kwartong puro puti, tuwing umulan at may kulok, nagigising ang kanyang trauma. Nakikita niya ang maroon na coat na lumulutang at naririnig ang boses ng nanay niya.
Susuotin niya ang isang maroon na koat. Itawid niyo siya sa border. Ibenta niyo sa sindikato. Hindi. Wag, Mama. Bakit mo ako ibinenta? Sabi mo ako ang paborito mo. Tanggalin niyo ang koat na to sakin. Kinakagat ako nga insekto sa koat na to. Ma, tulong. Wag niyo akong hubaran. Kinailangan siyang turukan ng mga doktor ng sedatives para makatulog. Pinadalhan akong hospital ng bill dahil sa papel ay ako na lang ang pwede niyang pamilya. Hindi ko sinara ang account at naglaan ako ng sapat na para buwan-buwan para panatilihin siyang buhay. Hindi dahil mabait ako, kundi dahil gusto kong mabuhay siya ng matagal at maramdaman ang pagkabaliw na iyon. Ang mamatay ay masyadong madali. Ang mabuhay ng wasak ang kaluluwa, iyon ang pinakamalupit na parusa. Ang pamilyang minsan ay nagtangkang patayin ako para sa pra ay tuluyang nadurok. Wala talagang pinipili ang karma. Habang ako, naiwan ko na ang aking nakaraan at nakatayo sa abong ng kanilang kasinungalingan, naglalakad sa sarili kong daan ng buong pagmamalaki. Dumating ang Mayo sa Maynila, dala ang unang patak ng ulan ng tag-araw, ngunit hindi na nito dala ang nakakapanindig balahibong lamig at lungkot tulad ng nakaraang taon. Hinugasan ng ulan ang mga kalye, iniwan ang malamig, presko at maaraw na paligid. Nakaupo ako sa isang tahimik na coffee shop at uminom ng mainit na chamomile tea. Sa ibabaw ng mesa, nandun ang annulment papers mula sa korte. Ang kumpanya ko at lahat ng ari-arian ko ay ligtas. Si Anton ay walang nakuha kundi, ang 18 taon sa kulungan. Gumaan ang dibdib ko dahil nawala na ang pabigat sa balikat ko na dala ko sa lupeng maraming taon. Ang karera ko matapos ang trahedya ay lalong lumago. Nang matapos ang bago kong real estate project, ang kita ay lumagpas sa inaasahan ko. Nakilala akong ng foreign investor sa pagiging matapang ko. Pero ang pera at kapangyarihan ay hindi na ang layunin ko. Matapos mapunta sa bingit ng kamatayan dahil sa asawa't pamilya ko, natutunan ko na ang kaligtasan ng isang babae ay wala sa pera, kundi sa utak, kalayaan, at tapang nabitawan ang mga lason sa buhay. Nagdesisyon akong gamitin ang malaking bahagi ng pera ko para buksan ang isang foundation na tinawag kong Yakap ng Mayo. Ito ay isang lugar na ligtas para sa mga babaeng biktima ng domestic violence, human trafficking at inapi ng pamilya ng asawa nila. Kinuha ko ang mapinakamagagaling na psychologist at mga abogado tulad ni Ate Chito para magbigay ng libreng tulong. Sa araw ng ribbon cutting, tumayo ako sa stage at tumingin sa mga babaeng minsan nang nasaktan ngunit ngayon ay may pag-asa na sa mga mata. Nayak ako, hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa matinding pangunawa. Nagsalita ako, mga kapatid ko, minsan din akong naniwala na ang pagtitiis at pagiging mabait ay magbibigay ng payapang pamilya. Ngunit tinuruan ako ang buhay ang isang malupit na aral na kung yuyuko ka sa masasamang tao, tatapakan kanila para umangat. Kalayaan sa pera, talino at pagrespeto sa sarili ang pinakamatibay na sandata natin laban sa kasamaan. Tayo ay mga babae, karapat dapat tayong mahalin, pero dapat unahin nating mahalin ang ating sarili. Ang Yakap ng Mayo ay narito para sabihin, kahit napunta kayo sa pinakamadilim na sitwasyon, mailaw nga hustisya na maghihintay sa inyo. Pumalakpak ng malakas ang lahat at umiyak ang mga biktima. Ngumiti ako. Bumili ako ng panibagong bahay. Tuwing weekend, inayos ko ang makabulaklak, uminom ng tsa, at nakbabasa sa labas, habang ine-enjoy ko ang katahimikan. Ang nakaraan kina Madam Cora, Anton, at Lian, ay isang horror movie na itinago ko na sa aking alaala. Minsan nakikita ko ang branded kong damit, at naalala ang maroon na coat. Nasira na ang coat na iyon, dala ang kasakiman at galit ng mga taong yon. Iniwan sa akin ang isang malinis at malayang buhay. Ako si Maya. Nakaligtas ako mula sa impyerno, at sinusulat ko na ang pinakamagandang kabanata ng aking buhay. Para sa mga manunod, kapa ang ulan ay tumila na at sumikat na ang araw, nakaupo ako rito para mag-isip sa pinagdaanan kong buhay. Ang kapayapaang naramdaman ko ay hindi dahil sa swerte. Kapalit iyon ng pakasira ng pekang masayang pamilya ko. Minsan, akala ko kapag naging mabait ako, magbabago din sila, ngunit mali ako. Kaya wag natin gawin ang sarili nating dormat ng ibang tao. Nung nalaman ko ang tunay na ugali nila, doon din ako nabuhay muli. Hindi ako sumigaw at umiyak, kundi naging matapang ako at ginamit ko ang kasakiman nila laban sa kanila. Hindi ako ang pumatay kay Madam Chora o nagbalik kay Lian. Ang karma ang gumawa niyan. Ginamit ko ang pera at batas para ipagtanggol ang sarili ko. Huwag kayong matakot gumawa ng prenuptial agreement at ayusin ang pera niyo bago ikasal. Kung mahal talaga kayo ng asawa niyo, rerespetuhin niya yun.
ang hiwalayan ay hindi katapusan ng mundo. Ang pinakamalaking pagkatalo ay kung ibababa mo ang sarili mo at magpapakamatay para sa isang tao. Sana, kapag natapos ang ulan, kayo rin ay makahanap ng pag-asa. Mahal naming na taga-subaybay, kung na-inspire kayo sa kwento ni Maya ngayon at natutunan niyo ang pagmamahal sa sarili, ay like niyo po ang video na ito at mag-comment kayo sa baba. Baka makatulong ang inyong comment sa isang taong nangangailangan ng gabay. Maikli lang ang buhay. Ibigay ang oras sa mga taong karapat-dapat, at higit sa lahat, alagaan at protektahan ang sarili ninyo.